I love mom. Alright, welcome sa Methods of Madness. Welcome. Welcome. Re-reviewin natin Deadpool 1, Deadpool 2. Pero bago yan, guys, kamusta kayo? How are you guys doing? Okay Same old naman. shit, different day. Yeah. Cool, that's good. Ako, di ba, naglalaro ako nung yung pinakita ko sa inyo, yung Zenless Zone Zero. Yeah. Nawala lahat ng progress ko. Siguro after mga 3-4 days, nawala lahat ng progress ko kasi na-lag out ko. Tapos hindi ko maalala kung ano yung user ID ko. Magaling. Yan, hindi ko din alam kung anong email address at kung paano ako nakapagsimula ng game nang hindi ko alam kung anong email address yung ginamit ko. Talented. Yeah. Pero, syempre, di tayo nagpatalo. Oh. Puta, gawa uli akong ulit-ulit. Mm. Tapos nakuha ko yung si Officer Mama. Yung pinakita ko sa'yo kanina. Oo. Pretty Yung good. lahat umaalog. Kaya tuwan-tuwa ka lahat umaalog eh. That caps up your week. Yeah, yun yung highlight ng linggo ko. Ito, news of the week. Which is Yeah. galing din dun sa pagkakapanood ko. Mga interesting trailer. Mufasa. May trailer. Tagal na nun ah. Mufasa the Lion King. Pero nakita ko na yung trailer. So ginamit nila yung hyper-realistic na CGI ng mga hayop. So mukha silang totoong leon. So live siya lumalabas? Parang live action na Oo. halos. Diba? Oo. Technically animation yun pero mukhang totoong leon yung gumagalaw sa screen. Which is para sa akin yun yung naging downfall nung Lion King nung nakaraan eh. Yeah. Yung sinasabi mo, puppeteer na, yung sinasabi mo na pag masyadong realistic, hindi na siya enjoyable. effective. Oo. Yun yung naintindihan ko na ngayon eh. Pag masyadong realistic, parang hindi na entertainment yung pinapanood mo. Sabi nga ni Ryan Reynolds, di ba? The enemy of creativity is too much money. Much resource. Dahil sa sobrang pondo mo, kung ano-ano na lang pinapagawa mo, nakakalimutan mo na yung core ng purpose mo. Totoo. Kasi ang isa sa mga kagandahan ng animated na Lion King is yung animation ng mata. Yeah, tsaka napakita kasi nila doon yung emotion eh. It enhances yung fantasy na may mga hayop na nagsasalita kung animated siya. Yun yung kulang doon sa dun sa live action ng Lion King, yung mata. Yung mata talaga yun, doon ako nadismay eh. Dami pa nagsasabi noon. Ang ganda. Nag-enjoy akong panoorin. Wow. Tapos ako pinanood ko rin sa sine parang baduy. Tinulugan ko lang siya. Tapos nagising ako dun sa part na iniintay ko tapos hindi baduy pa. Yung kasi ang pinakamagandang part doon yung nagpakita si Mufasa. Yung ulap na siya, nang patay na. Yun ang pinakamagandang part doon eh. Sa animated na Lion King. Sa animated, oo. Yun iniintay ko kung paano nila ipapakita sa public ng live action. Kaso baduy. So mas na-appreciate mo yung reanimated Lion King? Yung animated na yung nilabas sa 94. Hindi, di ba meron siyang, anong tawag na may term dun eh? Yung parang yun ni-remaster nila? Ni-remastered, oo. Oo, mas okay yun kasi mas gumanda yung kulay. Nagkaroon ng remaster yung music. Pero nandun pa rin yung puso at kaluluwa. Yung pagka old school niya, no? Yung remaster kasi papalinawin lang naman eh. Parang kumbaga from 480 ito 1080 lang naman eh. Parang ganun lang naman yung mangyayari. Taas yung resolution. From square, magiging rectangular na siya. Yun pati. Yung aspect ratio. So right after nung Lion King, Mufasa Lion King na trailer, kasunod kagad niya yung Moana. Parang kitang-kita ko talaga na hindi pag animation na hindi mo pinipilit maging sobrang realistic nung animation mo. Mas maganda talaga eh. Hindi ako fan nung Moana eh, pero tawag dito, visually, parang mas maganda talaga yung itsura para dun sa Lion King. Ang kasi, yung during the original Lion King kasi, during the 94 era, yan yung second renaissance nila eh. Kaya
Yung mga Lion King, Lion King, si Beauty and the Beast, yan. Yan ang second renaissance nila. Sana minentain na lang nila yung ganyang itsura habang tas in-update na lang din nila yung animation sila. Kaysa Ano din pinanindigan nila yung ano. Tawag dito. Baga, nagpo-push sila ng boundaries eh. And siguro may question which is, what if gawin nating mas realistic yung itsura? And on paper, di mo kasi masasagot yun eh unless ipakita mo sa maraming tao and it fails. So maraming mga advancements hindi sa arts, hindi lang sa arts eh, science, technology, business, mga ganyan. Magta-try ka talaga ng idea and kung mag-fail yon, ang benefit nun is yung mga susunod mas maganda na. So, kailangan nilang gawin yon and magpe-fail at magpe-fail. Pero kung hindi kasi nila gagawin, hindi natin malalaman na actually hindi pala ito yung tamang space para sa ganito. Kasi parang nanood ka lang ng National Geographic na tungkol sa mga leon. Ganun yung itsura eh. In a way, mas maganda pa nga manood ng National Geographic. Oo. I find it parang mas fascinating pa yung actual footage ng hayop. Leon. Next piece of news. Balitaan niyo ba yung Hill Puyat Avenue pinalitan ng Hiltulog. Hill Puyat Avenue. Sa Makati. Hindi yata ako familiar doon. Meron kasing Hill Puyat na street. Oo. Yung si Hill Puyat, ano yun eh? Tag dito, senator. So dating senator siya. Parang Anong idea nung marketing para di na puyat, natulog na. Parang tawag dito, yun yung meme, yun yung joke nila. Pero marketing stunt yun, merong parang food supplement para daw makatulog ka na maayos. Laki ng binayad nila sa Makati. Siguro, para pumayat. Yeah, for sure. So, merong konting outrage na parang hindi daw nila nirespeto si Hill Puyat, the actual Hill Puyat. Pero usually, karamihan naman ng mga tao natatawa na lang. Totoo. Kahit ako, natawa ako eh. Lagi ako dumadaan dyan pag papasok sa opisina natin dati, Uncle. Ako nga, hindi ako naniniwala eh. Naghanap ako ng mga actual na Apparently, totoo. Pinaltan nga talaga. Kasi pwedeng edit lang eh. Napakadali lang mag-edit ngayon. Pero kahit yung mga post, baka lang eh. Baka peking post lang. Last piece of news natin. GMA Gala. Interesado ba kayo doon? Ako, I really don't. Mas interesado pa ako sa pelikula ni Mark Anthony. Ano yung gala? Yung parang party ng GMA na para i-show off na marami kaming artista, glamorous kami, parang ganun. May mga shenanigans na nangyari. Si Nadine Tamonte parang nawala niya yung invitation niya, tapos kawawa daw kuno. Kasi hindi siya nakaupo malapit sa mga kaibigan niyang artist or something. Can't be bothered by this. So ganong kalalaking stars kailangan ng invitation? Apparently. Pag nawala yung invitation, hindi ka makakaupo ng maayos. Mahigit 1,000 ba sila para hindi sila makilala ng bawat isa? Magkakilalanan. Di man lang. Di ba? Okay, magte-text na lang siya sa manager niya eh. Tapos yung manager niya magte-text sa kung sino. Ayan yata yung nakita kong picture na parang may post si Bitoy na parang matagal ko ng pangarap na makasama sa picture yung tas may individual siyang kinuha. Oo, nakita ko yun. Tapos pinost ni Wendell Ramos na yung picture is intended para dun sa mga taong gusto niya makilala, tapos siya ay naka-shadow lang dun sa likod, may kausap na iba. Hindi talaga siya kasama dun sa picture. Na lang siya, photobomb lang siya. Ang kulit ni Wendell eh. Perfect. On brand naman yan. On brand naman nila. Mga Bubblegum skit. Pero yung isa si Harleen, may din may picture siya nandun si Alden Richards na nagpaalam daw. Hahalikan ko po, nagpaalam po ako. Tapos yung mga picture po tayo hinahalikan sa leeg ni Harleen, si Alden. Di ba si yun? Si Herlin Budol, yan yung yung tawag nito? Hipon girl daw. Hipon girl, tsaka kain kita. Ano yung kain kita? Hindi ko alam yung origin nun. Ang origin nun, parang kailan ba yan? Around January or February this year, na-issue siya na nagkaroon siya ng relasyon dun sa co-star niya sa isang show sa GMA.
Tas yung co-star niya may anak, may pamilya. Oh. Tas na-leak yung messages nila. Okay. Buti ikaw may tiyaga kang intindihan. Nakita ko din yan pero hindi ko maintindihan is sino ba? Meron bang mali dito? Ano naman kung kasi pala may anak yung lalaki. Oo, Okay. may pamilya. Kaya siya naging malaking bagay nung around February. Alright. Allegedly, hindi natin na-prove kung talagang nagkarelasyon sila. Oo, di natin na-prove, pero Alright. lupit. Yep. Kain kita. Saka naging din siya, di ba? Binibining Pilipinas? Or Oo. Universe? One of those two or both. I can't read. Tapos na-issue dahil masyadong magaslaw daw. Mukha naman. We're not judging. Yeah, we're not judging. We're not judgers here. Alright. Pinag-uusapan lang namin yung nakikita namin sa balita. Moving on sa actual topic natin today. So, Deadpool. Yung unang Deadpool. Let me do a recap as usual, okay? So, ang bida dito, Wade Wilson, medyo questionable yung pagkatao niya. Difficult childhood, nabanggit niya na parang na-abuse daw siya nung bata siya and such. So, kaya medyo kupal siya paglaki niya. Na member siya or part siya ng Military Special Forces. Is honorably dismissed. Tapos, when we meet him sa pelikula, parang hired mercenary na siya. Then, around that time, nakilala niya si Vanessa sa bar na kung tawagin nila Sister Margaret's School for Wayward Children. So, maraming mga parang mga goons, parang mga goon type na mga tough guys doon sa bar. Na-in-love sila. Hindi malinaw kung gaano katagal sila. Pero parang at least 1 taon na sila kung pagbabasihan ko yung or 8 months. Ni-research ko to kasi chinek ko yung di ba? Nagkakilala sila. Sobrang short hair si Vanessa, right? Tapos nung around the time na parang babalik na sa normal na, hindi na flashback, medyo shoulder length na yung buhok niya. So that's around 8 months. Ganun ang paghaba ng buhok. Kung hindi siya nagpapagupit. So minimum 8 months yung nandun sa montage. May montage ng mga ng mga hot moments nila. Ang lupit mo talaga. Yan din, parang kada okasyon, meron silang sinusunod nila yung team. Parang pag may Pasko, ano pa ba? Pero yung paborito supposedly ni Deadpool or di naman paborito special event, yung International Women's Day. We're in ipepeg si si Deadpool. Kung familiar kayo sa term na yan. Hindi. Ano yan? Well, paano ba i-describe to in a way na hindi tayo Search mo lang. Google mo na lang ng mabilis. Mahirap banggitin. Yeah. Let's just say na gagamit siya ng tool to simulate appendage na normally wala si Vanessa. So, isi-simulate niya yon and si Wade will assume a position that he would not normally assume since International Women's Day yan. So, ilalagay niya yung sarili niya sa position of a woman. Alright? Good? That's the best I can do. Alright? Nang walang sinasagasaang violations. Yes. Pwede din tayo magpahinga until gusto mo munang pag-aralan ng kultura ng pegging sa pag-aralan ng kultura ng pegging ang puta. So, sige, let's move on. So, in short, okay yung relasyon nila. Na in love sila. However, kasi pareha sila ng past no? Tama ba? Pareha sila ng trauma. Yeah, in Wade Wilson's own words, your crazy matches my crazy. Yung sinabi niya kay Vanessa. Kaso, hindi pwedeng maging puro tuwa lang. Turns out, may cancer si Wade Wilson. And so, naging rocky yung relasyon nila. Gusto ni Wade, hiwalay siya kay Vanessa kasi ayaw niya makita na papunta na siya dun sa malalang state ng cancer. Pero desperado si Wade, gusto niyang gumaling sa cancer even though sinabi na ng doktor na terminal. So, kapit sa patalim siya nung nakilala niya si Agent Smith kung tawagin niya.
na ire-recruit siya para sa experimental treatment. Turns out yung experimental treatment, ano pala yun? Mutant factory. So ginagawa lang mutant yung mga tao or yung magsusurvive and most of them apparently dies. So dun sa factory na yun or facility, so dun niya makikilala si Ajax and yung babaeng malakas, which turns out ang pangalan ay Angel Dust. As you know, lagi silang kumukuha sa comics lang din. So actual na character yun, Angel Dust. Tinorture siya. May montage na naman. Tapos medyo nagkakainitan si Wade tsaka si Ajax na kahit naka ano siya, naka-restrain siya and all, nakahanap pa rin siya ng paraan para asarin si Ajax. So, ngayon si Ajax naman, gago ka ha, sige, kasi pakita ko sa'yo kung sino in charge dito. So, nilagay niya si Wade sa pinaka malupit, yung pinaka brutal nila na torture method doon, which is yung chamber na tatanggalan siya ng oxygen up to the point na halos mamamatay na siya and then bibigyan uli siya ng oxygen. So Para ka na paulit-ulit. Good. Ikaw yung makakapagsabi na talagang mahirap yun eh. Ako ini-imagine ko lang. 2 days kasi weekend siya nilagay doon. And then doon sa pinaka malalang sitwasyon na yon, apparently doon na-awaken yung mutant ability ni Wade. Basta nakahanap siya ng paraan para makatakas after that. Pero, and although nagkaroon siya ng mutant ability, yun din yung cure sa cancer niya. Hindi na siya mamamatay sa cancer kasi nagre-regenerate siya faster than yung cancer cells niya are destroying yung cells niya. Pumangit siya. And yun yung main plot ng movie, which is dahil pumangit siya, hindi siya bumabalik kay Vanessa. Yeah, and ito yung tinatanong ko sa inyo, di ba? Kung sa'yo nangyari to, right? Kung ikaw yung pumangit, babalikan mo ba yung jowa mo, girlfriend mo, asawa mo para sabihin na, hello, gumaling na ako sa cancer kaso pumangit na ako, would you still accept? Ano muna, babalik ba kayo? Tutularan niyo ba si Deadpool? Anong gagawin niyo? Testingin ko. Nagpakahirap ako para gumaling tapos di ko testingin. Pakikita mo lang, at least mag-present ka as an option. Oo. Yeah. Then choice mo na yun. Kung anong choice niya, i-respect mo na lang. Yun nga yung iniisip ko na parang technically plot hole kasi kung isipin mo any parang mature enough person, alam mo na hindi mo dapat kung buhay ka naman at hindi ka naman namatay, ipaalam mo dun sa taong alam mo mag-aalala sa'yo na actually hindi ako patay kaso pangit ako. Diba? Naging unfair siya dun sa partner niya. Buhay naman ako, pangit na nga lang. And ang problema kasi dun, yung sarili kasi niya iniisip niya na parang ayokong mapahiya sa jowa ko, gano'n or something. Kaya gusto niya gumaling muna siya bago siya magpakita. Oo. So yun yung naging quest niya di ba? Hinabol niya si Francis para pagalingin supposedly yung itsura niya when wala naman talagang cure dun sa itsura niya. Yun na talaga yung itsura niya. Parang yung paghabol na niya kay Francis, nakilala niya si Colossus tsaka si Negasonic Teenage Witch. Teenage Warhead Warhead nga. Teenage Witch. Tapos parang pinipilit pa siya ni Colossus na tumino ka na kasi. Sumali ka na sa X-Men, okay ka naman. Pero hindi sila nagkano. And then eventually, pinakilala din si Blind Al, yung bulag na roommate niya. More things happen and then final fight scene. And then doon lang uli sila nagkita si Vanessa nung final fight scene na. Which is, siya pa yung di ba? Parang kinidnap ni Francis si Vanessa. Parang siya pa yung naging dahilan kung bakit malalagay sa alanganin yung girlfriend. Kung bumalik na lang siya agad-agad kay Vanessa, di ba? Kaso, tapos na yung pelikula. Kaya nga, yung plot ng Deadpool 1 is generic, basic. Ang tanging nagpanalo lang naman dun is yung kalokohan dun sa palabas eh. If you think about it na kung normal na mature na tao,
Yeah, makes sense na babalik ka talaga kay Vanessa, papaalam mo. Pero si Deadpool kasi yung pinag-uusapan dito and kumbaga in character sa kanya yung lahat ng ginawa niya. No? May pagkaisip bata talaga eh. Isip bata, immature, medyo tanga. So Mhm. talagang yung lahat ng ginawa niya makes sense. Kaya hindi talaga siya plot hole technically. It all makes sense yung lahat ng ginawa niya dun sa pelikula. Parang yung storyline defines yung character niya talaga, eh. No, the other way around. Yung character yung nag-define dun sa story. No, I mean the way they portray, the way they write the story, parang dinefine niya yung character ni Deadpool. Okay. Parang 'pag naintindihan mo yung character ni Deadpool, the story makes sense. Yeah. Yung Deadpool, parang nalilimutan na ng mga tao ngayon gaano ka-pivotal yung pinakaunang Deadpool, 2016. Let's go back Okay. to that year. Walang R-rated na superhero movie, right? Before Deadpool. Ang idea ng superhero movie, it's an adventure, it's for the family, not really Mhm. gonna For take the it too seriously. kids. And Deadpool yung pinakaunang R-rated superhero movie na massively successful. So, on a budget of $58 million sa production, and then Mhm. unspecified yung marketing, but usually, parang ang sinasabi nila dito ng mga movie experts, usually yung marketing is around the same amount nung production budget. So, Okay. 58 million dodoblehin mo yun. So, 116 million nagastos nila. And Mhm. kumita ang Deadpool ng 782 million globally. Times 5, okay. Yeah. So, massively successful siya. For context, same year lumabas yung Captain America Civil War. Uh, Mhm. Another parang milestone movie kasi seryoso din na, na superhero movie yan. Mhm. On a budget of 250 million, kumita ng 1.1 billion dollars. Again, kung dodoble mo, almost half a million siguro yung ginastos nila. Doble, right? Mhm. Doble yung kinita nila. Parang ganun. So, 250 million. So 500 million, di ba? Then, Doctor Strange, 2016 din lumabas. Budget 165 million. Kumita ng 677 million. Then, Magkano X-Men, budget? 165 million. Okay. Then, X-Men Apocalypse, 178 million. Ang kinita ay 543.9 million. Between dito sa mga movies na to, Deadpool lang yung nag-turn ng profit na 5 times. Oo, pero tsaka ang kagandahan kasi niyan, which also defines yung success ng Deadpool, is wala yang CG, hindi siya heavily invested sa CGI, eh, 'di ba? Para mabigyan mo ng ganyang profit ang isang superhero character na napaka-basic, parang action film lang. Yeah. Tapos kasabay pa ng mga big names, 'di ba? Ano talaga, malaking factor, malaki yung ano niya, impact niya talaga. Diba si Deadpool mismo yung parang ano eh, parang alam niya na nasa pelikula siya. So, Mm. pino-point out niya yun eh. Parang yung pagpupunta siya sa X-Men Mansion, parang sinasabi niya, bakit parang dalawa lang yung tao dito? Nasa na kaya yung ibang ibang X-Men? Hindi ba kaya ng Parang, Disney yung oh, di, Fox pa siya nun eh. Yung okey. sinasabi niya, wala bang budget yung studio? May mga ganun pa siyang Oo. binabanggit. Pero, During that time, ang license ng X-Men ay kay Fox pa. Kahit no Fantastic Four, di ba? sa napaka-economical nung paggamit nila eh. Meron silang Mm. dalawang X-Men na character. Pinakita nila yung jet, sure. Pero just to show you na yes, may jet. Pero Mm. mabilisan 'Di ba X-Men lang. exist. parang binanggit pa nga niya dun nung nasa pinto siya, 'di ba? Parang hindi pinakita yung buong mansion, parang gano'n, pinto lang. Parang may gano'n siyang point, eh. Then na parang ang laki-laki nung mansion pero dalawa lang sila. And kahit kailan wala kang makikitang ibang X-Men. Okey. Parang asa na kaya yung ibang X-Men? Meron ba silang ginagawang mission off screen? Blah blah blah, parang gano'n.
Pero alam ko na na-resolve sa 2 yung part na yun, eh. Skip tayo do'n. Sa 2 naman, true na parang sinasabi niya, "Oh, kumita naman yung previous na pelikula natin, hindi man lang ako mabigyan ng cameo." Pero sa likod niya nandun yung ano, si basta andun si Professor X, hindi ko na alam kung si Kumpleto McAvoy yun, yung eh. yung lineup niya ano, nila Jennifer Lawrence. Oo, yun. So, andun sila. So, from the ending nung Deadpool 1, nag nagsama uli si Vanessa, right? Pero si Deadpool apparently tinuloy niya yung killing spree niya sa pinapatay niya mga kriminal, murderers, according sa kanya mga perverts daw. I think mga parang may human trafficking na nangyayari, Mga mga imbeciles. sindikato, gano'n. Kaso, after nung isang after nung isang skirmish niya, parang nasundan siya ng mga goons sa bahay niya. Tapos napatay si Vanessa. Tapos ayun tawag dito, na-depress na siya, gusto niya magpakamatay. So, kaso hindi nga kasi mangyayari kasi nga ano siya, 'di ba? Nagre-regenerate siya. Na ano siya, eventually napadpad siya kasi yung mga kalokohang ginagawa niya na siyempre makikita din naman yun ng mga tao, public, nagpapasabog siya, tumalon siya sa building, gano'n. So, nabalitaan din ng X-Men, nabalitaan ni Colossus, so sinundo siya, dinala siya sa X-Men Mansion. Nung nasa X-Men Mansion na siya, parang nagkaroon ng news, may isang mutant si Russell, bata na mataba, na nagwala siya sa kasi dinala siya sa parang foster facility, which is run by Essex. Doon parang ini-indoctrinate sila para hindi nila gamitin yung ability nila. Pero si Russell parang nagwala. So nagkaroon ng kaguluhan, nag-escalate, na-televise. Ngayon, edi pinuntahan nila Colossus ni Deadpool. Nandun din si Negasonic Teenage Warhead, saka yung bagong character si Yukio na apparently girlfriend ni NTW. Nakumbinsi ni Deadpool si Russell na, sige, wag ka na magwala. Okay na, kukunin ka namin, parang ganun. Kaso, si Deadpool, parang may soft spot siya sa mga bata. And, pinatay pa rin niya yung isang parang in charge doon sa facility. Ngayon, ayaw ni Colossus na gano'n ba? Ayaw niya ng pumapatay yung X-Men. Galit siya kay Deadpool. Di sinapak, ngayon si Deadpool, hinuli ng mga pulis. Pero hindi ko magets dito kung bakit hindi kinuha ni Colossus si Russell. Dapat kinuha niya, pero ang nangyari, si Deadpool tsaka si Russell dinala sa icebox nilang tinatawag. Tag dito, papalampasin ko na lang kasi maganda naman yung pelikula. But that seems like major plot hole. Kasi kung nandun na rin lang naman at bata naman si Russell, 14 years old siya, eh. Dapat nag-intervene yung X-Men doon, tapos dadali na lang sa X-Mansion. Kaso, pag yan kasi ginawa nila, tapos na yun, no? Tapos na yung pelikula doon, or di nila maisisingit yung next plotline, which is si Cable dumating from the future and gusto niyang patayin si Russell. Si Cable ay may Yung barel. Cyclops. Oo. Pero dun sa Deadpool 2 na movie, more of siya, eh. May baril lang talaga siya, bakal yung kamay niya. Supposedly meron siyang psychic ability sa comics. Pero sa pelikula wala masyadong impact psychic ability niya. Meron siyang futuristic na baril. So yun nga. Gusto niyang patayin si Russell kasi sa future si Russell naging kriminal and pinatay ni Russell yung pamilya ni Cable. Ayun, gusto niya bumalik si Cable sa past para patayin si Russell para hindi mapatay yung pamilya. Yung time travel mechanics na yun, 'di ba? Hindi ganun yung usual na time travel mechanics sa MCU. Pero yun yung time travel mechanics sa Back to the Future. So Back to the Future rules sila. May rules ba ang X-Men sa pag-travel? Putangina. Tatlo nga Meron. yung timeline nila, eh. Depende kasi sa depende sa kung anong convenient at kung anong gusto nilang ma-achieve sa
Ang sa pinipilit pelikula kasi nila. nilang ma-achieve sa time travel sa X-Men is yung mala Days of Future Past. Ano, Yun yung pinipilit nilang ma-achieve dun eh. parang ano kasi, either pag nag-time travel ka, magbabago yung future. So, yun yung Oo. isang klase ng time travel. Or, kapag nag-time travel ka, future pareho pa rin. Pero, gagawa ng alternate future dun sa point na nag-time travel ka. So, nagkakaroon lang ng alternate future. Pero sa Deadpool 2 specifically, pag nag-time travel ka, magbabago yung future. So, yun yung gustong ma-achieve ni Cable. Kaya, gusto niyang patayin si Russell. Kasi ang pinagbasihan ng Fox dyan yung ginawa nila sa Days of Future Past. Mm. Yung pinag-time travel nila si Wolverine. Yun yung pinaka naging base nila dyan eh. Yan din yung maging possible plot hole sa sa Deadpool 3. Deadpool 3. Wala namang time travel na nangyari sa Deadpool 3. Wala, pero Kasi MCU rules yung time travel dun eh. pero yung rules of time travel kasi 'di ba sa MCU is pag bumalik ka sa past, that past becomes your future. So magiging malabo itatanggalin na lang natin yung fact na inirelease sa Deadpool 2 about time travel. Patungan na lang natin ng MCU time travel. Walang Di ba? no resolution doon. It just doesn't matter. Nangyari yon, ibang universe yon. Dito sa atin, ganito yung time travel. Parang ganun. Okay. And again, wala namang time travel eh. Meron dimensional travel, pero walang time travel sa Deadpool. Okay. So, ano pa rin yan? Magiging balakid sa kanila yan moving forward. Kung susundin ba nila yung rules ni Fox o mag-MCU tayo. Kasi hindi pwede magkakaibang time travel per universe eh. Malaking katarantaduhan yan dahil isa lang dapat ang magiging rules of time travel nila dyan. Or in other words, magulo na, di ba? Parang anything goes na kapag sa Oo. ganito pwedeng magbago yung future or sa ganito hindi. Bakit hindi nila ginawang ganun sa Endgame? Magiging ganun yung question dyan eh. Ako yung approach ko diyan kasi marami ring during that time ng X-Men kasi naging fan din ako ng X-Men eh. So parang sinasabi nga nila 'di ba na parang fucked up yung timeline. Ako hindi ko naisip yun kasi parang ang iniisip ko is every movie even though it's a sequel is a movie on its own. So parang ini-enjoy ko siya as it is versus pag Ulitin mo. sunod-sunodin ko Oo. or try to make sense out of kung ano yung nangyayari. Yeah. Siguro ako yung isang klase ng consumer na doesn't make a big deal out of whatever the fuck is going on, parang gano'n. Basta kung ano lang yung pine-present sa'kin, yun lang yung kino-consume ko, parang gano'n. Tsaka ano din eh, sometimes it's fun. It's fun na parang puzzle kasi eh. Parang puzzle yung iba-ibang movies eh. Paano nga ba sila nagka-connect-connect? Paano nga ba, nasang part nga ba yung timeline na ganito? Pero pag di na fun, pwede mo nang i-ignore. Okay, it doesn't matter. It's just a movie and papanoorin ko na lang. And, ako naman yung nandun. Parang, alright, let's see. Can we figure it out? Pero pag hindi natin mo-figure out, alright, fine. You know what? Fine. It's just a thing. It's just, may kanya-kanya silang timeline and that's okay. Totoo. Well, kung i-analyze natin yung timeline ng X-Men, mala MCU na rin naman halos ang kinalabasan example, 'di ba, Days of Future Past, diyan nila pinasok yung soft reboot eh. Yung pinakaunang soft reboot is si First Class. After 3, nag-First Class. After First Class, Days of Future Past. Ngayon, nung after maayos ni Wolverine yung timeline sa Days of Future Past, nagkaroon ng branch timeline na kung saan namatay si Mystique sa Dark Phoenix. Na imbis na magiging normal na tao siya by X-Men 3. Tama ba? O tama, X-Men 3. Nagkaroon ng branch timeline na namatay siya, pinatay siya ni Jean Grey, ni Phoenix. Okay. So parang ganoon din pala halos ang time travel sa
Tawag nito sa Sa X-Men. X-Men at technically Oo, hindi oo, talaga oo. nagbabago yung future. Mm. Nagkakaroon ka lang ng bagong timeline. Oo, tapos may mga bagay lang talagang tinadhana, parang ending ng Days of Future Past, 'di ba? What's the last thing you remember? Sabi ni Professor X doon. Drowning. Sagot ni Logan. Kaso, Ah, kaso sa yung time travel sa Deadpool hindi eh. Yung time travel sa Deadpool, nababago nila yung future. Ganun din naman nangyari sa ano, Days of Future Past. Nabago din naman nila ang future. Ang ano lang doon, may mga eksena lang na nabago. May mga parts lang na nabago talaga. O, edi nahanapan natin ang plot hole ng ano, ang X-Men universe ngayon. Bakit sa Days of Future Past nabago yung future, nabago yung present, nabago yung future, pero dito sa ano, sa Days of Future Past is bakit nagkagulo-gulo ang timeline nila lalo. Kasi si Mystic na lang eh. Dapat si Mystic buhay yan hanggang tumanda si Charles eh. Oo. But again, kapag gumugulo na, I just assume na it's just another timeline. Pag hindi ko na masundan, ganun na lang talaga ginagawa ko. Para hindi sila nag-pay homage dun sa, well, kahit napalpak ang X-Men 3, hindi ganun pumatok, yun yung ano eh, yun yung trilogy na nag-angat talaga sa X-Men or sa comic book movies. During its time, X-Men tsaka Spider-Man. Balik tayo kasi hindi pa tapos yung Deadpool 2 na nire-recap Mm. natin. So, ayun na nga, dinala na sila sa kulungan. Mating na si Cable. Inattempt na patayin si Russell pero hindi siya nag-succeed. Tapos, ililipat ngayon yung mga ano. Pero ang isa pang resulta na nung attempt ni Cable, nakatakas si Deadpool sa kulungan. So, nakalaya so wala na sa kulungan si Deadpool, si Russell na lang yung nasa kulungan. Sa loob ng kulungan, nakilala niya dun si Juggernaut. Pero hindi pa pinapakita. Parang force, ano yan? Foreseen? Hindi. Ah, basta, yung parang Foreshadowing. foreshadowing. Ayan, pina-foreshadow na may something big. Pero si Juggernaut lang talaga yon. Lilipat sila ng kulungan. So, ita-transport sila. So, yun yung ginawang target ni Deadpool. So, habang tina-transport sila, itatakas niya si Russell. Pero, bago niya gawin yon, binuo niya yung X-Force. Yung si Sila Brad Vanisher, Pitt. yan. Si Domino, sino ba ba? Yung galing sa Mojo World, yung alien na kinain ng propeller ng helicopter. Ano pa Oo. tawag dito, hinipe pa niya yung no? Hinipe pa niya yung X-Force Tapos naubos lang din lahat. Dalawa lang sila natira dun, 'di ba? Tatlo. Si Cable, si Domino, tsaka si ano. Technically, hindi pa niya kakampi si X-Force dun sa part na 'yan. Parang Oo. nag-skirmish pa sila. Gusto pa rin patay ni Cable si Russell. So, yung skirmish na 'yon, fail sila, nakatakas lang uli si Russell. This time, pati si Juggernaut nakatakas na. So, reset ulit. Balik uli sa bahay si Deadpool. Patay na yung mga X-Force niya. Natira na lang si Domino. Kaya si Cable, pumunta din sa kanila. So, parang, let's team up. Team up na tayo. Huwag na tayong mag-away. Tulungan niyo ako kasi hindi ko na ngayon kakayanin kasi kasama na niya si Juggernaut. Kasama na ni Russell si Juggernaut. Si Deadpool naman, parang sabi, hindi, ano na lang, wag mo na lang patayin. Kukumbinsihin ko na lang na mabait naman si Russell eh. Ano naman, hindi naman siya, pag kinausap mo ng maayos, lalaki naman ng matino yan. Yan magiging mamamatay tao, parang ganun. And pumayag naman si Cable. So, team up na sila. Pupunta na sila, final battle na. Dumaan muna sila sa X-Men Mansion para sama dapat si Colossus, si NTW, saka si Yukio. Kaso ayaw ni Colossus kasi galit siya. Galit siya kunwari kay Deadpool.
Pero nung nag-final battle, dumating din naman si Colossus. Tulungan din naman niya si Deadpool. Si Colossus yung tumapat kay Juggernaut. Laban-laban sila. And then yung final moment nung laban nila is para maipakita niya kay Russell na kasi si Russell parang masama loob niya, wala daw tumutulong sa kanya, walang nagmamalasakit sa kanya. Si Deadpool sabi niya, sige, ako nagmamalasakit ako sa'yo. So isusuot niya ngayon yung collar na nagtatanggal ng powers ng mga mutant para wala siyang regeneration. Kel, pause. Technical issue lang, Kel. Quick restart lang ako. Okay. We'll wait for you. Sige. Pero na-enjoy mo ba yung Alin? yung X-Men? Oo. Yung kabuuan ng mga X-Men movie. Pinakaunang may X-Men movie. Pinanood ko yun sa sine. Yung pa yun yung wala pang number yung mga ticket. Yung bibili ka lang ng ticket tapos pwede ka maupo kahit saan. Okay. Open seating. Tapos pwede ka pang bumalik ng paulit-ulit. Ganun kaluma. I'm old. Paano nga ba? Yun yung siguro isa sa mga staple din namin ni Mrs. na pinapanood yung X-Men. Spider-Man, Tapos pinapanood niyo dumating rin. yung panahon ni Tobey, si Tobey kasi para sa akin yung pinakamagandang Spider-Man eh. Hindi ko siya napanood sa cinema, sa lang, sa copies lang. Okay. Pero yun, mas gusto ko yun yung kay Tobey. Siya Kay yung para Tobey. sa akin the best Spider-Man. Garfield ako eh. Parang pare-pareho sila sa akin. Parang wala akong gustong... Pero kung pipili ako ng isa, Tobey Maguire din ako. Parang siya yung siya yung Spider-Man na mukhang Peter Parker talaga. Kasi si Andrew Garfield, parang masyado siyang pogi para maging Peter Parker. Peter Parker kasi parang di ba nerd siya, binubully siya. Tangahin. Tsaka parang lagi siyang talo sa talo sa buhay. Wala siyang si Andrew Garfield parang masyadong pogi. Ang kasi, ang nag-Garfield ako kasi same body build ng Spider-Man. Pangalawa, kung babasahin mo yung comics ni Spider-Man, kung paano i-portray ni Garfield si Spider-Man, yun yung nakikita ko sa comics. Kasi yung tangahin kasi na Spider-Man, yan yung Spider-Man nila Stan Lee way back before. 60s Spider-Man. Oo. Yung Spider-Man kasi kasi yung nilabas si Garfield during na yan eh. Tawag nito, aftermath ng Civil War. Kapanahon na ni Michael Bendis. Oo. Mga during Civil War at after Civil War, ibang Spider-Man na yun nandun eh. Mas gusto ko yung ganong character ng Spider-Man kasi may paninindigan na eh. Kumbaga alam niya ng part siya ng larger world eh. Yun yung nagustuhan ko sa pagiging Spider-Man ni Andrew Garfield na Sa akin, kung yung pinakamalapit lang sa comics, si Tom Holland? Tom Holland. Kasi di ba si Peter Parker, college student? Pero nung naging Spider-Man siya, high school siya. So, siya yung pinakamalapit. Si Tobey Maguire kasi parang almost 30 na siya. Pero hindi kasi beaten by Spider si di ba? Si Tom Holland. Beaten din. I bet kinagat din. Kasi hindi nila tatanggalin yun sa origin ni Spider-Man eh. Hindi na lang pinakita on screen. Kaya nga hindi na sila naglabas ng ng origin kasi gas na yung origin ni Spider-Man eh. Kaya tumalo na sila dun sa early years niya sa Spider-Man. Hindi nga years eh. Parang months pa lang siya naging Spider-Man dun sa nung na-discover siya. Sa Civil War. Oo. Pero mas mukhang neighborhood Spider-Man si Tobey para sa akin. Ako mas earnest kasi yung earnest ni Peter Parker. Yun yung kuha ni Tobey Maguire. Ang kulang lang kasi kay Tobey dun sa pelikula niya is yung interaction with the neighborhood. Unlike kay Garfield, tsaka kay Holland. Oo. Kay Garfield ko una nakita yung yung interaction niya with the neighborhood, yung witty remarks niya na as Spider-Man. Kaya sabi ko okay sana yung New York
kasi kakampi ni Spider-Man. Si J. Jonah Jameson lang naman ang hindi eh. Unless pag nakukumbinsi na naman ni J.J. Jameson yung mga taong bayan na actually, he's a menace. Yan. Teka, nakapag-reset ka na ba? Oo naman. Sa game na tayo. Go. Alright. Ay, akala ko part pa to ng ano. Hindi, na-sidetrack tayo eh. Napunta tayo kay Okay. Spider-Man. Kasi wala ka eh. So yung final fight na talaga. So, ang gusto kasi talaga ni Russell, papatayin niya yung parang headmaster sa Essex Foster Facility kasi nga minaltrato siya eh. So gusto niyang gumante. Ngayon, si Cable gusto niyang patayin si Russell kasi nga papatayin in the future, papatayin ni Russell yung asawa at anak ni Cable. Deadpool naman, ang gusto niya, actually, wag nating patayin. Mabait naman talaga si Russell. So kung mapipigil natin na patayin niya yung headmaster ng nitong Essex facility, magiging matinong tao si Russell. So, yun yung pinilit nilang gawin. So nagkaroon ng mahaba-habang fight scene sila, okay? Naglaban si Colossus tsaka si Juggernaut. Yun nga, yung isusuot na ni Deadpool yung sabi ni Deadpool, okay, kung meron kang papatayin dito, ako na lang yon para matigil ka na. Parang ganun yung gusto niya sabihin. So, Para ma-release mo lang yung anger mo. No? So parang natigilan naman ngayon si Russell. Si Cable naman parang, actually, babarilin ko na lang si Russell. Tapusin na natin to. So, nalo niya si Russell. Deadpool napansin niya. Suot ni Deadpool yung collar na i-inhibit ng regeneration niya. Hinarang niya yung bala. Siya yung tinamaan sa halip na si Russell. So, mamamatay ngayon si Deadpool. Na-touch ngayon si Russell. Sabi niya, no, hindi niya sinabi. Parang ang dating, oh no, meron pala nagmamalasakit sa akin. I'm gonna be a good person now. But oh no, it's so sad. Mamamatay si Deadpool. Na-touch din si Cable. Parang, actually, nakakainis man to, madaldal tong bumag na to. Actually, he's a good guy. Nag-time travel ngayon siya. And earlier doon sa movie, parang binanggit niya na dalawang charge lang yung time travel niya eh. Isa para makabalik doon sa past, para gawin yung gusto niyang gawin. Saka isa para makabalik sa future. Sa present. Technically sa present ni Cable. Pero, sa halip na bumalik siya sa present, ang ginawa niya, bumalik siya sa past, tapos, naglagay siya ng coin dun sa bulsa ni Deadpool para pag binaril niya, so fast forward, nangyari yung same fight scene. Pero dun sa moment na babarilin na niya si Russell at haharang si Deadpool, sa halip na tamaan siya ng bala, ang tatamaan yung coin dun sa bulsa niya. So hindi siya talaga mamamatay. So yun yung yun yung naging ending. So napigil nila si Russell, hindi namatay si Deadpool. And sila, parang that happy ending. Everyone gets what they want. Then ano pa nga ba? And then meron pang meron pang uh, post credit post credit scene na niligtas ni Deadpool yung X-Force niya, which dun sa Deadpool 2, ang pinakita lang ang niligtas niya si Peter. Parang kasi si Peter masasagasaan pagkatapos niya mag-parachute. Niligtas niya. But in Deadpool 3 sa mga trailer pa lang nakita natin na actually niligtas niya lahat. Alright. So yun yung recap. Ano ba? Trivia. Si Yukio, bagong character na girlfriend ni NTW. Sa comics, siya eh. Ang powers niya is kaya niyang makita yung kamatayan. So parang and theory ko lang, hindi man ako nakahanap ng actual na document. Pero siguro meron siguro silang parang subplot din na makikita ni Yukio kung mamamatay si Death. Kung yun yung power niya. So siguro parang kinat na lang nila kung meron man nun. And ang powers lang ni Yukio dun sa Deadpool 2 is kumokontrol siya ng kuryente. Which is hindi niya naging powers yun kahit kailan sa comics. Pero yun na lang yung ginawa nila kasi I guess madali i-portray visually. Di ba yung Yukio na yan din yung nandun sa The Wolverine,
yung nag-predict ng si Wolverine ay mamamatay. Tapos hawak niya sa mga kamay niya ang puso niya. Talaga? Oo, alam ko Yuki. Yuki ba Wait yung lang. pangalan nun? Oo, Hindi, not the same, the same na artista, I'm sure. hindi same. Pero same sila. Silang dalawa Same yung na same character. Yeah, maybe. Pero ibang Yukio kasi yung yung nasa Deadpool 2 eh. Kuryente lang yung powers niya eh. Kasi example nito, ginugel ko si Yukio, yung nasa movie. Isang tao lang sila. Yung nasa The Wolverine, Deadpool 2, tsaka yung nasa unreleased siya sa Deadpool and Wolverine. Nandun ba siya? Napanood mo Deadpool na? and Wolverine? Oo, nasa Oo. trailer nga, di ba? Dun sa yung party niya, no? Yung Sa party ni pelikula boy Deadpool. mismo. Wala. Other than yung appearance niya dun sa nung nag-party si Deadpool, wala na siya ibang role. Kasi same character yung tatlong yun eh. Kaya same character lang yun from Same na ng iba't. artista ba? Hindi. Hindi. Kasi Kakaiba. matanda na yung no? Matanda na Yung nasa The Wolverine eh. The Wolverine ba o Logan? Hindi, ang Logan is yung na yun. Yung doon na siya namatay. Kasama niya sa X-23. Okay. So, iba pa yung sa The Wolverine. There. Yan yung yan yung hindi ko nagustuhan sa Fox. Nagre-recycle sila ng character tapos nababaliwala yung ibang character na lumalabas. Kunwari, nagamitan nila to sa isang pelikula, gagamitin ulit nila. Nababaliwala ngayon yung Oo. Which is, yun naman yung success initially ng diba? Ng Marvel. Persistent yung MCU. characters nila. At saka may magandang character development kahit na side character lang. Parang yung chicks niya ni Captain America, yung Blondie. Si Peggy Carter? Hindi. Yung pamangkin bago, ni Peggy Carter. Yun, yung pamangkin. Ang tinik mo, Steve Rogers. Yeah, we know that. Oo. Pero hindi. Ano naman tayo sa kasi I like this eh. O ilalagay ko kayo sa sa pwesto ni Steve Rogers. Would you? Halikan mo ba yung pamangkin ng ng Unang-una, di naman niya alam na pamangkin. Nalaman niya na lang ng libing, di ba? Nalaman niya nung libing? Did that happen before or after nung... Oo nga, no? Alam niya. Right? Alam niya. Oo, alam niya. Hindi lang siya nakapagpigil. Ba talaga si Iba Steve talaga. Rogers, Matinik. Matinik si Captain America. Pero kasi hinalikan mo siya. Bakit niya ba hinalikan? Hindi ko kasi maalala yung plot, yung storyline. Kasi hinalikan niya ba dahil nakita niya si Peggy doon? Hindi, andun yan sa di ba? Civil War? Hindi. Civil War ba? War. Hindi, nakita niya ba si Peggy doon sa mukha ng babae kaya niya hinalikan? Hindi. There's no reason. Kasi parang may na sila di ba? Initially, roommate niya hindi. Same building sila si Captain America. Nag-undercover si Ano ang pangalan ng Peggy Carter nephew? Sharon Carter ba? Yan, undercover si Sharon Carter. I don't know. Di ba? Din Matinik kang bata ka. Kasi hindi mo naman siya sabihin na nating alam mo na parang naman, parang hindi mo naman siya anak eh. Di ba? Parang pero yung sa pagiging character ba ni Captain America na laging daang matuwid. Yun lang yung medyo naging out of character siya no? Hindi, I mean, is there anything morally wrong with that? Parang wala naman eh. Kaya nga eh. Ayan yung that's what's fun about movies and mga ganito eh. You can argue both sides eh. Na, I think okay lang din. Kasi andun na naman, patay na naman si Peggy. Kumbaga, ang tagal na rin naman niyang ang tagal na rin naman niyang deprive. Bakante. Oo. Ang tagal na din niyang tigang eh. Kahit naman sino siguro eh. Sige na nga. Chicks naman baka may fossil pa nga yung sperm nun paglabas eh. Kasi di ba? Si Anthony Mackie tsaka si Winter Soldier. Nandun sila sa kotse. Ang ganda nung eksenang yun eh. Iconic sa akin yan. Yung parang nag-aaway sila. Yung parang parang sabi ni Anthony Mackie ni Falcon, can you move? Kasi gusto niyang tignan yung pag-uusap ni ni Peggy Carter. Ay, ni Sharon Carter tsaka ni Captain America. Pero si Bucky naman parang, no, hindi siya gagalaw. Pero nung nung nag-kiss na yung
Nag-kiss na yung dalawa, nag-ano sila, nag-bro fist sila. Nag-fist Nag? bump sila. Tapos bumawi siya sa doon sa series na babaliktad naman yung eksena. Isang series sa Sana. Bucky Sa and Falcon? Oo. May ganyang eksena doon eh. Yung ang nagda-drive ng sasakyan yung kalaban nila sa Civil War. Si Puto ko si yung pangalan Baron, nun. hindi si Baron Mordos. Tama Hindi, na yan. Baron din basta yun eh. si Baron Geisler. Geisler. Baron Zemo. Yan. Yun, si Baron Zemo. Yeah. Remind me kung anong part sa series, ano yan? Yung nandun sila sa mga trailer. Oh. Yung trailer ng truck. Tapos biglang dumating sinundo sila doon ni Baron Zemo. Oh. Doon nangyari yung eksenang yun. Anong eksena nga? I can't remember. Yung pinauurong yung upuan. You're not gonna move the chair, are you? No. Oh, yan. Okay. That's the recap. So, anong impression niyo sa Deadpool 1 at Deadpool 2? How Sa much akin, did you I mean, enjoy solid yung character talaga ni Deadpool? ni Deadpool. Parang siya yung klase ng character na may enjoy mo without any special power. I mean, 'di ba may power naman, may special power siya, pero hindi 'yun yung magugustuhan mo sa kanya eh. Yung humor niya, Oo. Hindi siya dito, hindi kailangan ng spectacle eh. Up close si Deadpool eh, yun yung nakaka-enjoy sa kanya eh. Parang hindi niya kailangang iwasan yung mga atake mo para maging cool siya. Puta, susugurin niya, sasaluhin niya lang na parang wala lang tapos tas ako naman parang gano'n lang. Ang galing Ah, Yung kasi delivery ni niya Ryan talaga. Reynolds, ang galing nung pagkakaganap niya. And eto, merong interview si Ryan Reynolds na nasa na kinlip nila dun sa Deadpool 3 dun sa parang credits, parang interview after yung Deadpool Origins Wolverine. 'Di ba dun yung talagang unang on-screen appearance ni Deadpool. Kaso pangit yung pangit yung pagkaka-portray. may lumalabas sa samurai's braso. And hindi talaga yun yung itsura ni Deadpool, 'di ba? Tapos inalis nila yung pinaka-charming na trait ni Deadpool kasi walang tinahi yung bibig. Daldal. Deadpool sa Deadpool Origins X-Men X-Men Origins Origins. Wolverine ni Ryan Reynolds, parang sabi niya, I read the Deadpool comics, I really like the character, and someday I want to play this. Pero yung itsura ni Ryan Reynolds, saka yung demeanor niya, ibang-iba dun sa demeanor niya ngayon, parang napaka-earnest pa niya. Alam mo yung parang bago siya naging big name, yun siya nung year nung nung X-Men Origins Wolverine. Parang sa isip siguro niya, ang pangit ng pagkakagawa ng Deadpool dito sa X-Men Origins. Yeah. You Gagawin can ko to ng argue tama. na you can argue na Ryan Reynolds created Deadpool. For the Oh, movies. tsaka ko natatandaan yun. Parang Yan eh. parang Ryan Reynolds made Deadpool. It's not the other way around. Kasi 'di ba minsan may mga movie characters na it defines the actor. Yung kay Ryan Reynolds parang siya yung nag-define kung ano yung si Deadpool, Yeah. parang gano'n. At least sa tawag dito sa perception or sa consciousness ng most people. Kasi yung Deadpool sa comics, and yun yung napakaganda sa portrayal ni Ryan Reynolds. Kasi kung ano yung binabasa mong Deadpool, kung ano yung nai-imagine ko nung binabasa ko si Deadpool, yun yung lumabas sa yung lumabas sa Deadpool 1. Yun exactly kung ano yung imagine ko, yun yung na-portray ni Ryan Reynolds. Kaya din patok na patok sa mga fans ni Deadpool yung Deadpool 1 talaga. Nakuha niya lahat ng lahat ng nota na tatamaan. Tinamaan ni Ryan Reynolds eh. Kaya maganda rin yung kinalabasan ng Deadpool 1 and 2. Kahit sabihin natin generic yung plotline, nabuhat niya yung pelikula eh as Deadpool. Wala namang special sa istorya ng Deadpool 1, Deadpool 2 eh. Kung tutuusin, inconsistent sa character si Yukio.
Si Colossus naman medyo inconsistent din kasi Colossus is a serious a serious mutant Hindi naman siya yung nagjo-joke around Hindi naman siya nagjo-joke. Yun nga yung yun nga yung nakakatawa sa kanya sa Deadpool 1 tsaka Deadpool 2. Since seryoso siya all the way. Tas Pero pag nagka-crack siya ng hindi, jokes kahit papaano hindi siya nagka-crack ng Hindi jokes. naman, Puro, yun nga yung ginawang sa kanya, parang dahil sobrang Yun ang seryoso. ginawang joke sa kanya. Dahil sobrang seryoso siya, nakakatawa siya. Nasa Deadpool na movie siya, pero siya yung laging seryoso. Yung nga niya, di ba? Parang ginawang joke ni Deadpool. Parang 4 or 5 moments. That's all you need to be a hero. Everyone thinks you have to wake up a hero, brush your teeth a hero. Di ba? Yung pagkakasabi ni Colossus dun sa line niyang yon. Tapos, pinaro din ni Deadpool sa Deadpool 2. It's so poetic. Brush your teeth, a hero. Hindi mo pa napapanood Eisenberg na yung Deadpool, yung Napanood Deadpool ko na pero siya para sa akin generic lang talaga siya Hindi siya yung pelikula na matatandaan ko hanggang mamatay ako. Well, Hindi siya I hindi don't think Deadpool is intended to be that kind of movie naman eh. hindi kasi may mga palabas kasi na kahit sabihin nating comedic yung approach, makikita mo yung uniqueness ng pelikula. Na hindi lang unique yung bida, unique din lahat unique yung pagkakalatag ng buo. Example ako, pag ako nanood ng sine, ang pinanonood ko lang talaga yung kutob kong magiging instant classic. 'Di ba? Sa tinanong mo nga ako nung previous podcast natin kung anong tinitingnan ko kung nanonood ba ako ng trailer o hindi. May certain criteria ako bago ko manood sa sine. Si Deadpool 1 pinanood ko sa sine, after kong panoorin nun, yung part 2 aabangan ko na lang sa malinaw. Okay. Kasi Ikaw they will bakit? just use the same formula Tingin mo ba yung Deadpool 3 was or the Deadpool itself was created to be a classic? Ano ba? I think though. I think ginawa yun para ma-satisfy or para ma-present yung vision ni Ryan Reynolds kung ano dapat Deadpool. Kung ano dapat si Deadpool sa pelikula. Oo. Ako kasi hindi katulad niyo na hindi kasi ako comic fan eh. Hindi ako nakabasa ng comic. So, kumbaga kino-consume ko lang kung ano yung movie as it is. So, pag tinitingnan ko yung Deadpool, parang it's a comic relief lang talaga eh. It's not created to be like, Iron Man, yung sa Endgame. na magiging na may Na, lasting impression, 'di ba? oo. I don't think anyone creates a movie para maging classic siya. Parang gagawa lang Pero sila ng movie oo. either gusto nila na magkapera or merong artistic vision na gusto naming i-share to sa mga tao and gusto naming makita yung vision. Gusto naming makita nila yung vision namin. Parang ganun. Hindi kasi meron akong mga napapanood na interview ng mga actor pag sinasabi nila nung binabasa nila yung script, they know it will be a classic eh. The Alam mo the sacrifice. way the script was written, alam mo yung yung impact na pwedeng gawin ng movie eh. So I don't think nasa ganung level yung I not sure kung nasa same line of thoughts ako nung sinasabi ni Eisenberg na maging classic and legendary movie. Pero parang comic relief lang talaga si Deadpool and for it to stand out like that, parang that's a win na already for Deadpool. Kasi tawag nito, nag-adapt na din naman sila ng storyline. Nag-adapt na rin naman sila ng storyline with ng may major changes. Mas maganda na kasing sana inirelease na lang nila yun ng okay si Ryan Reynolds pero hindi ko talaga yung istorya kasi niya is lang yung saktong okay. Next. Yun yung ganun yung tingin ko sa Deadpool 1 and 2 5 out of 10 tapos okay na. Oh my God, 5 out of 10. Totoo. Kasi kung titingnan mo lang yung Anong comparable movie nun? Ano yung 10 dun sa ano yung movie na may na 10 based dun sa sinabi mong yun? 10 recently Megalopolis. Medyo mix pa siya ngayon pero iba yung magiging impact niya moving forward kasi
mula yung kay Francis Ford Coppola. Yun ang masasabi kong pwede kong i-10. Anong title? Megalopolis. Wag mong bagitin yung pangalan kasi nothing to me. What made the movie what made the movie a 10? Yung uniqueness ng movie na hindi yung istorya yung istorya niya, yung very minimal lang yung effects pero nakatuto ka lang doon sa pelikula most of the time. Pero Mostly kwentuhan drama lang. kasi ito eh. Alright. Oo. Parang hindi sige, hindi siya idikit natin sa idikit natin sa medyo genre ng Deadpool. Para sa akin mas maglalast ng matagal na panahon ang Shaun of the Dead. Yung kay Simon Pegg. Shaun of the Dead? Di ba kaya ano yan? Yung director ng ng Justice League? Director ng Justice League. Alam ko hindi. Zack Snyder? Hindi ba Zack Snyder yung Shaun of the Dead? Dawn of the Dead ato yung tinutukoy mo, Kel? Okay, alright. Good. Para sa akin kung comedy, comic relief, mas aabangan ko pa kung Shaun of the Dead. Ano pa bang napanood ko? Tetris. Yung origin ng Tetris na comic. May kinalaman pa sa parang nuclear launch something? Or Cold War. Yan. Cold War shit. Oo. Na akala ko soya-soya lang yung palabas sa parang mauupo ka, enjoyin mo lang yung background, pero biglang nagkaroon ng car chase. Biglang, alam nyo, kahit Tetris pero action thriller pala po. Oo. Kasi yun yung uniqueness na hinahanap ko sa isang pelikula eh. Yung kahit hindi ko pinanood yung trailer, pag upo ko sa sinehan, nakuha niya yung attention ko hanggang sa dulo. Si Deadpool kasi pagdating doon kay doon sa part ng kay Francis, wala na, na ako noon. Nakadalawang ihi na siguro ako. Oo, nakadalawa. Hindi niya, yung attention ko di niya talaga nakuha. Hindi. Hirap ka pala pasayin. Tsaka pang intellectual yung mga mga pelikulang gusto mo eh. So, para sa mga masa kagaya ko. Totoo ako sa Deadpool kasi nakakatawa eh, may action. Lahat ng hinahanap ng isipan ko na gusto ko lang pero may heart. Alam mo 'yun, may sentimental part din. Kasi yung relasyon niya kay Vanessa. So, para sa akin yung term na classic is something na na babalik-balikan mo eh. And for me on Deadpool on the type of movie that it is, that's a classic eh. Kasi pagka yung tamang board ka, pwede mo siya i-pull out anytime eh. At kahit na alam mo yung plot twist, mag-e-enjoy ka pa rin eh. I mean, yung humor niya na lang in itself. I mean, that's a classic. Depende siguro sa mood mo. Ako hindi naman pag bored na bored ako and babalik ako sa isang pelikula. Hindi din Deadpool yung babalikan ko. Pero siguro ang isang pelikula na pinapanood na ilang beses din, Inception. Yan. Christopher Nolan. Good choice. Yung comic relief. Anong babalikan mong comic relief? Pero ayokong balik-balikan nga din yung Inception kasi ang bigat panoorin. So kung light lang, 'di ba? Kung light lang, Guardians of the Galaxy 1. Kasi bumigat na din pagdating ng 3. Ang ganda nun 3. Kasi ang unfair nun i-compare mo yung Inception sa Deadpool. Yeah. Wala mababaon si Deadpool nang wala sa oras eh. Kasi hindi naman sila magkalinya eh. Yeah. Pero hindi mo maaalis yung achievements ng Deadpool sa kanya. The one movie in 2016 na may pinakamaliit na budget and yet sa pinakamalaking kinita, i-demonstrate niya na hindi mo kailangan ng napakalaking budget eh. Kailangan mo lang ng magandang story, kailangan mo lang ng magaling na artista and makakapag-produce ka talaga ng magandang pelikula. Which is somehow hindi pa din natututunan ng Hollywood eh. Parang tapon pa rin sila ng tapon ng pera eh. Ito pala si Ryan Reynolds. May writing credit siya sa lahat ng Deadpool movie since Deadpool 1. And napanood ko to nung in-interview ni
Hugh Jackman, si Ryan Reynolds sa Jimmy Kimmel. Jimmy. Parang gusto niyang i-highlight na na-impress siya na si Ryan Reynolds pala may writing credit sa Deadpool 3, sa Deadpool and Wolverine. And then sinabi ni Ryan Reynolds, actually, may writing credit ako since Deadpool. Nagsusulat si Ryan Reynolds. It's really impressive. Sabi nga And, niya, 'di ba, pictures go a long way. Kasi yeah. yun yung pinapalabas niyang ah, patawa na Ah, picture lang yung kinontribute niya tas kasi ginawang script ng mga sabi ni Hugh Jackman, nagulat ako kasi 'di ba hindi ka marunong magbasa. Sabi niya, nakapagsulat ka pero hindi ka marunong magbasa. Kasi hindi niya matatalo si Ryan Reynolds sa witty Oo, remarks sa eh. witty, Laging on his feet si si Ryan Reynolds, ang sagot niya kagad. Pictures go a long way. Sabi pa ni Ryan Reynolds, hindi ko na maalala to kung sa Hot Ones naman yata na ang problema daw ng Hollywood, kung meron silang pelikula and merong issue yung pelikula nila, ang laging solusyon daw ng Hollywood is tapunan ng maraming pera. When in fact, ang dapat mong gawin is pag-isipan mo kung anong dapat maging solusyon dun sa issue. Oo, yun yung sinasabi niya na ang kalaban ng Hollywood, ang kalaban ng creativity is yung sobrang budget, 'di ba? Much money. Too much Kasi hindi money, tsaka nasosolusyonan yung cause ng problema eh. decision making na rin ng ang tawag doon, Kel? Ng mga CEO. Ng, oo. Yan, masyadong nakikialam yung studio, yung mga Yung studio. investors. Halip na ibigay nila yung creative control dun sa director nila. Kaya tingnan mo, ang chismis pa nga dati, di ba, lalabas yan dyan, si She-Hulk. Lumabas ba? Hindi, no? Hindi. Kinontra niya yan Bob Iger. Kung ko lang din. Pero kung isipin mo, kahit sino pwede mong ilagay kasi kahit any character can play almost any role. Parang ganun. Lalo na multiverse shit naman yan So, kahit sino nga talaga pwede nila ipasok. May tanong pala ako kay about Deadpool 3. Ano to? Is it another way para parang pinang cash grab lang din nila ulit ang cameos? No, I don't think so. I think mas malapit sa yung influence ni Ryan Reynolds sapat na para makumbinsi niya yung kung sino man kailangan niyang kumbinsin. Anong pwede natin gawin para magkapera tayo? Deadpool. Yeah, successful yan. Sige, gawa tayong Deadpool. I don't think doon nanggaling yung decisioning. I think nanggaling galing sa direction na dahil successful si Ryan Reynolds at gustong-gusto niyang magkaroon ng isa pang Deadpool. And lagi niyang binabanggit yun. Sa mga interview na gustong-gusto niya talaga magkaroon ng tawag dito, team up si Deadpool tsaka si Wolverine. Pwede ba nagkaroon pa ng promo before yan na na parang kinakausap ni Deadpool sa libingan si Wolverine na bumangon siya? Parang ewan ko kung nagkataon lang. Pero di ba merong linya sa Deadpool to na nung nag-travel na siya sa iba-ibang timeline, pinatay niya yung pangit na depiction no Deadpool. Tapos kinausap niya si Wolverine dun sa X-Men Origins Wolverine. Sabi niya, one day magre-retire ka pero darating yung kaibigan mo si Wade Wilson and sabi niya, one more ride tayo and say yes. So, nangyari eventually. Iniisip ko kung talagang nasa isip na ni Ryan Reynolds yun na someday magagawa akong magkaroon ng ng team up movie Wolverine tsaka si Deadpool. How many years after nagawa niya? Parang 6 years yata since 6 years ago ba yung Logan? It's either that 7. or it's either that or talagang ganun yung way niya para manligaw ng yan kumbaga matagal niya ng plano yan since after Deadpool 1 pa na team up movie with with Wolverine. Kaya nung namatay si Wolverine sa Logan ng 2017, the following year labas siya Deadpool, 'di ba? Isa sa mga timeline doon, yung isa sa mga timeline na binisita niya, yung yung libingan
Hindi pala promo yon, libingan ni Wolverine sa Logan. Yung kung saan siya nilibing na X-23. Yun, tapos binuhay niya. Hindi naman niya nabuhay eh. Nabuhay ba niya? Hindi niya nabuhay. Di ba tuturukan niya yon? Something. Oo. Well, that didn't work kasi Kumbaga Logan. matagal niya na talagang gusto magkaroon ng team up kasi kahit sa comics, nagti-team up naman talaga. Ang iniintay ko is si Spider-Man na maka-team up niya. Deadpool tsaka Spider-Man. Oo. Di ba may clip dun sa trailer ng Deadpool 3, yung nagsasalita si Deadpool tapos sabi ni Wolverine parang talk about something else tas gumagano siya. Yung Spider-Man shit niya, di ba? Team up din siguro. Siguro team up ni Wolverine tsaka ni Spider-Man since sa comics madalas din sila mag-team up. Yan yung Kung meron akong naiisip na movie na character na pwedeng tumapat sa kalibre ni Deadpool, si Quicksilver. Tingin ko kung merong kung merong humor na katulad ng kay Ryan Reynolds na i-a-apply kay Quicksilver, parang kayang-kaya niyang mag-stand alone eh. Yung Kaya niyang mag-develop eh. Yung Quicksilver galing sa X-Men Universe. Oo, yung nagpatugtog ng Time in a Battle nung sinasagip niya yung mga yung mutant mga sa tao. X-Men Mansion. Yung humor na yun tapos gagawin mo sa kalibre ni Ryan Reynolds. Tingin ko papatok yun eh. Yeah, kaso hindi kasi marami namang madaming magandang idea. Pero kailangan mo ng someone na may passion tsaka influence. Kaya yung Deadpool nag-succeed eh. Kasi yung kagustuhan ni Ryan Reynolds na magkaroon ng Deadpool movie, talagang na-materialize niya na nagkaroon ng Deadpool 1. Isang similar parallel din vision tsaka yung pagka-decisiveness ng Marvel nung ginawa nila yung pinakaunang Iron Man. Meron silang gagawin natin to and no matter what, make this succeed. Gagawin natin to kasi malulugi na naman tayo. So wala talaga tayong choice kundi gawin to. Yeah, iba namang level yung Iron Man kasi parang they created the whole franchise for him, diba? Or Iron Man created the whole franchise for them. Ang sinasabi ko kasi, para magkaroon ka ng success na ganun, ang kailangan mo, yun nga, yung passion, vision. A good start. Not even a good start eh. Yung malinaw na isip ng tao na ito yung gusto ko. Which, yun yung nakikita kong similarity eh. Diba? Si Ryan Reynolds, may vision siya. Kilala niya si Deadpool from the comics and alam niya kung paano i-portray. Kaya, nung lumabas yung Deadpool 2, yung Deadpool 1, di ba? Maganda. Kaya ko lang din parang kino-compare sa Marvel, diba? Part din dun para sa akin kailang a good start kasi kung nag-fail si Deadpool 1, hindi na masusundan 'yan. Mahihirapan na masundan 'yan. Example si Iron Man 1. Kung pumalpak si Iron Man 1, walang MCU ngayon. You mean a good start, yung good first movie. Oo. Kasi ang iniisip kong ibig mo sabihin sa good start, may maganda kang simula when you're making that very first movie. Pangit talaga yung Marvel was starting from a deficit eh, di ba? Palugi nila. Another example ng bad start, si Fantastic Four. Hindi yung bago yung kay Michael B. Jordan. Chris Evans. Yan. Hindi, yung kay Chris Evans, that was a fun movie. Yung bang, pwede mo yun yung, kunwari, isa yun sa mga pwede ko mapanood na pampatulog. Yung, kunwari, magsisiesta ako, yun ang papanoorin ko, pampatulog. Pero yung kay Michael B. Jordan, tsaka kay, tawag nito, nalimutan ko, yung nasa Whiplash. Yung mga bata, yung Fantastic Four niya? Oo, yun ata yun. Yung new generation ng Fantastic. Mga ganon, young adult. Mga Kate Mara ata nandun din. Kate Mara, Michael B. Jordan, yung nasa Whiplash na lalaki, si muta ko yung pangalan nun. Yung binato ni J. Jonah Jameson ng cymbals. What? I don't remember any of this shit. Have you watched Whiplash? Panoorin niya. It's a good one. Panoorin niya, it's a good one.
Tungkol yun sa isang lalaki na classic drums. Oo. Yung big band jazz and dating. Okay. Tapos nag-aral siya sa isang university, nag-try out siya sa isang dun sa big band jazz nila. Tapos terror yung nagte-train. Ang nagte-train sa kanila doon si J. Jonah Jameson. You're recommending to the wrong person. Wala akong tiyaga sa ganyan eh. Kung familiar kayo sa meme na that is not my tempo. I'm not. Doon ang galing yun. Alright. Mabigat nga lang siya. Yun yung Fantastic Four nag-fail. Reboot dapat yun eh. Yung kay Andrew Garfield, nag-fail yung second movie. Hindi kumita. Pero promising yung continuation nun, yung part 3. They're teasing something big. Sinister Six, tsaka yung reason kung bakit pinatay yung magulang niya. Oo. Yun. It's very promising sana yung setting ng pelikula. Yan hindi ko maintindihan kung bakit hindi gusto ng mga tao yan eh. I thought it was great yung kay Andrew Garfield. No, 1 and 2. I think masusundan yun eh. 'Di ba dahil nakaaway ni Andrew Garfield yung CEO ng Fox. Isa ata yun, isa yun sa mga naging chismis dati. And then hindi din siya sobrang laking success, pero I think kung hindi nakaaway ni Andrew Garfield yung CEO ng Fox, which I think may issue din yung CEO ng Fox. Kasi 'di ba, galit tayo sa CEO. Parang ang bait naman talaga ni Andrew Garfield eh. I think yung CEO talaga yung may issue doon. Which again, wala tayong kaalam-alam doon. But in my own biased opinion, Andrew Garfield, great guy. CEOs, they suck balls. Ang kwento doon, merong alam mo naman pala eh, ba't hindi mo pa nilahad? Akala ko familiar kayo eh. Merong parang party, pinapapunta si Andrew Garfield. Kasi siya pumunta. Dahil technically, empleyado siya ng Fox dahil may pelikula siya sa Fox. And hindi yun part ng contract niya. Parang pinapapunta lang siya nun I guess ipopromote niya yung movie. So, technically din, part ng contract niya dahil magpo-promote siya. Pero hindi nakapunta si Andrew Garfield for whatever reason, kasi may sakit or what. And dahil doon, parang ang sinasabi nila is unprofessional daw siya or napahiya yung Fox dahil hindi siya dumating, something like that. Kaya parang ayaw na siyang gawing Spider-Man ng Fox. Bullshit. Tapos nakipag-deal na si hindi Fox, Sony. Sony pala, sorry. Sorry naman sa Fox. Sila din naman. Tapos nakipag-deal na si Sony kay after The Amazing Spider-Man 2, nakipag-deal, ginagapang na nila yung deal kay Marvel. Actually, hindi. Parang na sila eh. Anong year ba na-release yung Amazing Spider-Man yun, di ba? Yung kay Andrew Garfield. Oo. Amazing Spider-Man 2. 2014. Di ba? Anong year yung Civil War? 2016. Parang 2 years lang. Oo. Di ba? Ginagapang nga nila during that time eh. Nung nag-fail si Garfield, nagginapang na nila unti-unti yung sa Civil War hanggang sa nagkaroon na nga ng final agreement na si Tom Holland Spider-Man ay pwedeng tumalon sa Sonyverse at sa MCU. Yeah, I think it's the other way around. Parang Marvel yung nag-i-initiate. Sony yung nagmamatigas na, hindi, kaya din namin gumawa ng sarili naming Spider-Man. Magiging kasing successful kami ng Marvel. Pero yung CGI ng Amazing Spider-Man 1 and 2, ang ganda nun. Lalo na yung 2, yung kay Electro. Natuwa ako kasi yung itsura ng Sony is itsura na nilabas nila yon is nahahawig na sa yung current engines at the time na nagsisimula na maging realistic yung itsura ng mga bagay-bagay. Kasi kung i-compare mo siya sa Amazing Spider-Man 1, na they're using their old engines pa since it has come to think of it na is napaka-powerful daw ng PlayStation. Pero dito ba sa Deadpool 3 may something na namangha ka sa sa CGI nila? Parang ang hirap na kasi mamangha sa CGI ngayon.
kung maganda yung CGI, that's not surprising. You would expect that kasi ang dami ng magandang CGI. Diba? Ang Is it mapapansin mo na lang pag pangit. So, the fact na hindi siya pangit, hindi pangit yung CGI. Oo, tama. parang Already parang As si The long as Flash? ma-maintain yung yung expectation, that's good. Parang si The Flash. Hindi ko talaga Yun, malimutan yung diba? CGI nun, hayop. Pangit nun. Kahit Sinumpa ako yun. Yung mukha ng bata yung mukha na sanggol dun sa The Flash talagang anak ng puta. Yung inabangan ko pa siya, nag-download ako, nag-abang ako malinaw. Isinalang ko sa TV. Umpisa pa lang, ay basura ang puta. Sorry for the language, pero yun talaga yung ang inabangan ko na nga lang si Michael Keaton as Batman, pero hindi niya nabuhat yung pelikula. Is it a CGI slugfest? tawag dito? Mas maraming fight scenes. Suntukan talaga. Yung klase ng gratuitous violence na mai-expect mo sa Deadpool. What you Okay, love so with Deadpool, no? may papantay sa Logan? Hindi naman. Yung violence. Oo naman. Okay. Violence lang ang hanap mo. Kung psychopath ka and you enjoy. Shout out Hindi, sa kaibigan namin si Florkiss. Hindi kasi 'di ba, yung huling outing ni Hugh Jackman as Wolverine sa Logan, yun R-rated din yun Grabe yung tawag nito. Grabe yung violence dun So dapat matapatan or mahigitan nila yun since andun si Deadpool. At par naman. Kung At par, okay. gusto mo lang makakita ng nagsasaksakan, and then dahil may healing factor sila, hindi sila namamatay, then yeah, you're gonna see that. Napansin ko sa Deadpool 2, papakita nila sa inyo yung nadidismember, nabibehead yung mga tao. Pero hindi, isi-sensor nila yung yung private parts, yung sa baba. Kasi nagpapakita sila ng boobs hindi problema sa kanila. Pero no frontal nudity. Which hindi yun problema sa hindi yun problema sa Deadpool 2. Ano yun tawag dito, parang law. So batas yun na bawal magpakita ng private parts. No. Pero pwede ba kami magpakita ng pugot yung Yes. Yes. Approve. Yep. We have no problem with that. Basta ayaw namin makakita ng titi. No, so offensive. Parang, hindi ko din magets yung Hindi ko magets yung kung bakit ganun. Anong insight niyo sa ganun? Bakit ganun? Parang Hollywood can only tolerate so much. Yan lang naman yan So, and hindi nila ma-tolerate na makakakita ka ng ng genital. edits. Kasi siguro ang boobs is not that big of a deal siguro kumpara mo sa genitals. How about someone na on screen pupugutin yung ulo, puputulin yung kamay? Kasi yun yung ginagawa ni Deadpool espada niya. Talagang papakita sa'yo putol yung kamay. May naglalakad na merong gumagapang na mama na putol yung dalawang kamay niya. Na-imagine ko mukhang masayang panoorin Sa Deadpool 2 yan, hindi yan sa Deadpool 3. Sa Deadpool Oo nga. Well, ang violence kasi is existing sa television sa atin even way back before Pero genitals is hindi pa siya totally tanggap talaga sa Wala naman talaga, hindi naman totoo Nakakita ka na ba ng genitals ng artista? Walang genitals yung mga double. Yung Nymphomaniac, yung Depression trilogy ni nalimutan ko yung director nun. Part siya ng Depression trilogy, Nymphomaniac, parts 1 and 2. Yung talaga may genitals. But it was a good ride. Well, ang sinasabi ko kasi, yung mga Hollywood actors and actresses, walang genitals yung mga yan. Kaya hindi sila makikita kahit anong gawin mo. Nakakalusot lang naman yan, boy. Pag Cannes Film Festival, yan, lumulusot yan. Kasi art, no? This is art daw. Genitals is art. Yup, pwede.
Justification na lang ang ginagawa nila. Oo. Tsaka di mo na kasi mapapansin yung pagdating sa mga ganong pelikula, hindi mo na mapapansin yung genitals eh. Willem Dafoe doon sa part doon sa unang Depression trilogy na tinatawag. Alam ko siya yung nagpakita ng genitals or double lang din. I'm not sure. Pero sabi siya daw eh. So, pero pang fans. hindi pang Hollywood na hindi Hollywood level, pang fans. Tsaka dark yung pelikula, depressing. Basta dagdagan mo ng it's for art, tsaka gawin mo siyang Yan. maraming kwento. Yung original na may genitals yung original, female genital yung yung nagkaroon, yung she was gang raped by group of men tapos she took revenge. Nabanggit ni Splorkis at nabanggit ata ni Spit on Your Grave ba yan? Yon, yes. Spit on Your Grave yung original niyan. Meron, may genitals doon. Original, but ano ba yon tawag dito? It's yung recent remake na yun. Yung original nun was in the 80s. Talaga ba? Hindi ko alam na may umpisa yan. Numuto ko yung title nun. Yung yung Caterpillar ba yan? Or yeah, yung Human Centipede. Human Centipede. Centipede. That's good. Hindi naman nagkakalayo eh. No. Yun. They eat shit. Pero for the sake of art daw, boy. So, yung mga nasa OnlyFans, for the sake of art yan. Basta ako masaya ako sa kung ano man ng naging, hindi ko pa napapanood yung 3, pero yung masaya ako sa Deadpool 1 and 2. Parang kahit violent siya, parang anong tawag doon, heartwarming. Pero Light Uncle, masasaya siguro tayo kung kung ililibre tayo ni Uncle ng sine. Oo, mas maganda yun. Oo. Tsaka kung magla-like and subscribe yung mga kapanalig natin dyan, mga pamangkin natin. Yeah, para meron kaming pondo. Pampanood ng sunod na sine. Allowance. Anyway. Pero kung mas masaya ko, ililibre tayo ni Uncle, Light Uncle. No? Wala problema. I-submit niyo yung proposal sa lower house. Tapos dadaan yun sa bicameral committee. Putang ina. Tapos na yung palabas bago makalusot sa camera yan, Brad. Next week, yung natin, decision making in choosing games. So, that's our next topic. Okay. Saan tayo mahanap? YouTube, TikTok, OnlyFans, Pornhub, UGs, YouPorn. Yan. Hanapin nyo lang. Uncle, kung ako sa'yo, mag-recording ka na lang din ng ganyan mo. Ang outro? Parang follow us on this, tas i-play mo na lang. Yeah, tama yan. Para di nabababoy. Hindi, okay lang yung binababoy. Wala naman tayo respeto sa sarili natin eh. That's good. Twitter, Facebook tayo, Kyle, di ba? Kahit gawin natin yun, record natin. Hanggat nandito si Deisenberg, merong mabababoy. So, hindi talaga may iwasan. What can we do? Part of it.